Okay, so kagabi, nagka-chat kami ng isang kaibigan ko sa Qatar at nasabi nga niya na matindi raw yung panganib na doon sa kanila. So nagsesend siya ng mga videos sa akin ayon sa mga news doon at randam niya yung yanig nung mga bomba na alam naman natin kung ano yung nangyayari doon, di ba? Dahil yung nag-missile strike ang US at Israel sa Iran dahil gusto nila na isinusulong nila yung regime change na magpalit ng pamumuno dahil nga isang threat yung kanilang ginagawa na nuclear bomb. So, ang ginawa naman, nag-retaliate naman itong Iran. Ang ginawa, ang binomba niya ay yung mga US base na naka-base doon sa Gulf region at kasama nga doon yung Qatar. So, makikita natin na ito yung matagal na ito na alitan nila at ang kanilang dito yung kanilang pag-respond sa bawat isa ay sa dahas at pwersahan na paraan. Kaya sabi nga ng klase ko, kaibigan ko, buti na lang may nai-intercept pre. Kasi nakikita nila doon parang tanaw nila yung mga sumasabog talaga at syempre yung mga falling debris nun sumasabog pa rin kahit nawawasak ng maliliit. So imagine na ganito yung pakiramdam pag ikaw ay nasa gitna ng gera. Can we imagine kung tayo yung nandoon sa kalagayan, nasa gitna ng gera, talagang kaba at takot, yung mararamdaman natin, ano kaya pag nag-away yung China at yung Pilipinas, napakadaming US base dito, so saan kaya tayo magtatago? So talagang ang gagawin natin kung nandun tayo, prepared tayo, magiging watchful tayo sa mga pwedeng mangyari, talagang balisa tayo sa pwedeng mangyari. At sadly, ay ito ay pwedeng maipakita natin sa picture ng Kristiyano na nasa laban na hindi nagiging watchful. Sadly, alam nilang nasa gera sila, pero wala silang preparedness sa kanilang pamumuhay. Hindi sila on guard, sila ay tutulog-tulog at alam nilang anytime pwede silang lusubin ng kalaban, malusob ng temptation, pero still wala silang ginagawa para harapin at dumepensa sa mga bagay nito. So, yun yung isang realidad na kailangan nating supuin at alam natin nangyayari sa atin na hindi tayo lumalaban sa mga battle natin. Hindi natin natidiscern. Teka lang, battle of the flesh by thought ng spirit. Hinahayaan na lang natin kung ano yung magpe-prevail at kadalasan, pag nagpapabaya tayo, ang nagpe-prevail talaga ay ang ating flesh. So parang ganito yung buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Dapat pala, pag nasa gitna tayo ng laban, sa indwelling saints natin, kailangan actively lumalaban tayo at meron tayo na ginagawa para sila ay makitil. And we know na disarmed naman na ito ni Christ sa kanyang death and resurrection, itong mga kasalanan na ito, meaning hindi na ito magro-rule at magdo-dominion sa atin, pero it does not mean na hindi na ito makakadeceive. It does not mean na wala na itong epekto sa atin. Pwedeng gawin ng kasalanan sa atin, mga Kristiyano, ay mailayo tayo sa fellowship sa Diyos. Pwedeng gawin itong kasalanan sa atin na patigasin ang ating puso. Pwede na itong gawin na maging clouded ang judgment natin dahil walang wisdom na galing sa Diyos. Pwede na itong sirain yung pagiging witness natin kay Kristo dito sa mundo. Pwede na itong gawing magdulot ito ng spiritual dryness habang tayo ay naririto pa. At ang result, apektado ang sanctification natin. And we live na hindi glorifying sa Panginoon. So ito yung tanong. Ano bang tinuturo ng passage natin ngayon para mag-drive sa atin na lumaban sa kasalanan at mamuhay sa kabanalan? Sa chapter 12:1, umaapela si Pablo doon na mamuhay tayo sa kabanalan dahil sa nakuha nating mercy.
So, ang sense ng chapter 12:1 ay ang nakuha natin. Meaning, yung nangyari sa past na ginawa ni Kristo ang nagdadrive sa atin para ihandog ang ating sarili sa Diyos bilang buhay na pagsamba o yung may kabanalan. Dito naman sa chapter 13, 11 to 14, ang apela ni Pablo na mag-drive sa atin sa kabanalan ay ang future events. Okay? So, sabi nga ni David Peterson, itong 11 to 14 ay ang eschatological challenge as a further motivation for godly living. Emphasized nga sa Romans 12:2 na do not be conformed to this world. So, ang ginagawa ni Pablo dito sa mga readers niya, pinaparealize niya na may pinapatunguhan tayong state. Sinasabi niya sa atin at nire-remind tayo na meron tayong pagkakalagyan na lugar na hinanda sa atin ng Panginoon. Ito yung consummation. Ito yung completion ng ating salvation. So parang sinasabi sa atin ni Pablo, since nakatanggap tayo ng habag at malapit na ang oras ng completion ng salvation, kayo na ay mamuhay ayon sa pagkakatawag niyo sa Ebanghelyo at mamuhay na kayo katulad ni Kristo. So maliwanag, very clear, na may anticipation si Paul na may mangyayari sa future. At dapat din, ito rin yung meron din tayong gantong anticipation at lahat ng church na meron tayong hinihintay na mangyayari sa future. Merong tayong pupuntahan na hinanda at plano sa atin ng Panginoon. Kaya ito yung mensahe sa atin ng Diyos para mag-drive pa tayo lalo sa paglakad natin kay Kristo. God is calling the church to walk in the light of Christ as we anticipate His second coming. God is calling the church to walk in the light of Christ as we anticipate His second coming. Ito ay may kinalaman sa panahon at kung anong klaseng paglakad at pamumuhay ang meron dapat ang isang Kristiyano o ang isang church. So may dalawa tayong katotohanan na makikita rito. The urgency of working out our salvation. Pangalawa, the discipline of walking in our salvation. So, tingnan natin yung una. The urgency of working out our salvation. Ang agarang pagsasabuhay ng ating kaligtasan. So, sabi sa verse 11, besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from me or to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. So, yung phrase dito na besides this, ay pwedeng nating maintindihan bilang specially. So, we can understand yung first words ng ganito. Specially, I command you. Okay? So, we must understand na ito ay natural flow ng thought ni Pablo at yung pag-urge ni Pablo mula pa ng chapter 12. So, sinasabi niya, I urge you as recipients of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice through living in holiness, and especially, I command you to be holy because the day of consummation is near. So, nakita natin yung drive, yung past event, at yung future event. So, ito yung pwede nating maging motivational drive para magpatuloy tayo sa lakad kay Kristo. And we can notice na full aware ang readers ni Pablo. Presume niya na alam ng mga readers niya na nasa critical na panahon na sila para mamuhay sa kabanalan dahil alam nilang darating na si Kristo. So, believers are fully aware of the urgency to live in holiness. Iyon po yung note natin, no? They know that it is the time of living our faith. Kung makikita natin dito, sabi no, besides this, you know the time. Ibig sabihin, hindi lang si Pablo ang nakakaalam na critical na yung panahon ngayon. Pero alam ni Pablo na alam din nila na critical na yung panahon na yon na dapat sila na ay mamuhay
ayon kay Kristo. Okay? So, yung time na ginamit dito, hindi ito yung chronos na anong oras nagsimula, anong oras matatapos. Hindi ito yung chronos or chronological na aspect. Pero yung time na ginamit dito ay yung kairos. Meaning, ito yung season o yung panahon. Madalas ginagamit ito sa mga critical na times or mga opportunity. Kapag summer, ito yung panahon ng pag-init at panahon ng pag-outing or pag-team building. So, naalala ko nga, yung may paborito kaming sabihin ng mga kaibigan namin dati, petsa pa yan. Anong oras na? Petsa pa yan. So, anong panahon na? No? Parang critical na, no? Parang merong urgency. Nakikita natin, may urgency yung event na yon. So, sinasabi ni Paul pala dito, alam na nila kung ano yung panahon nila, kung saan sila naroroon, at they know na ang kingdom ni Christ ay inaugurated na at established na sa krus, dapat na silang gumising sa pagkakatulog. Gumagamit si Paul dito ng metaphor ng pagkakatulog, ibig sabihin, yung kanilang complacency. Ibig sabihin ng pagkakatulog, unreadiness. Ibig sabihin ng pagkakatulog, slothfulness, katamaran. Yung pagkakawalang bahala. Ito yung pagiging tulog nung mga believers na ina-exhort ni Pablo ng mga time na ito. At syempre sa atin din. No? We can relate din ito na kailangan hindi tayo maging complacent. Hindi dapat tutulog-tulog yung ating pananampalataya. Kailangan nating gumising. Ano yung paggising? Maging active, maging alert, maging watchful sa mga panahon. Alam natin yung mga panahon, ito yung trend. Ay, nako, dapat ganito na yung mga uso ngayon. Ano bang uso ngayon ng mga pagkain? Uso na ngayon yung gantong klaseng gobyerno, klaseng pamumuno, klase na ng social media. Pero ignorant tayo sa kung ano na ang ginagawa ng Diyos sa present time natin. They know na inaugurated na at established na ang kingdom ni Christ nung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Doon sa krus ng Kalbaryo, sa resurrection, inaugurated na ang kaharian ni Kristo. Kaya nga sabi ni Christ sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has given to me. At sabi nga sa Colossians 1:13, God has delivered all the believers into the kingdom of Jesus Christ. So lahat ng mga mananampalataya na galing sa mundo, inilipat ng Diyos sa kaharian ni Kristo, sa kaharian ng liwanag. So very clear, Paul is urging them to live actively in their walk in Christ-likeness, to live their citizenship, to live kung ano ang kanilang identity at posisyon kay Kristo. At sasabihin ni Pablo, ang reason at magiging motivational drive niya sa kanila, at ito nga ay yung kasunod na phrases, for salvation is nearer to us now than when we first believed. Grabe yung motivational drive ni Pablo dito para sila ay mamuhay sa kabanalan at pag-ibig. Yung salvation na sinasabi dito, na for salvation is nearer, hindi ito yung moment na nanampalataya ang mga tao kay Kristo. Pero ito yung completion ng redemptive plan. Ito yung consummation. Ito yung consummation at ito na yung kahustuhan ng plano, ng buong plano ng Diyos sa creation at sa church. So, kailan ito mangyayari? Pag nakikita ba natin nagdegerahan na, yan na ba? Malapit na ba? Doon ba natin binabase yon? Binabase ba natin kung ano ang act or move ng Israel? Ano ba ang nakikita natin? Kailan ito mangyayari? Sa pagbabalik ni Kristo. So, triumphant tayo sa ating sufferings. Triumphant tayo sa afflictions dito. Dahil ang ating tunay na affliction ay ang triumph natin ay nakay Kristo. Ang victory natin, kung bakit tayo more than conquerors, ay dahil sa pagkamatay ni Kristo
at muling pagkabuhay from the grave. So pinapakita sa atin dito yung state ng already but not yet state. We are saved na, pero we are still waiting sa fully realization ng redemptive plan sa pagbabalik ni Kristo. At gaano ba katagal yun? Hindi natin alam, pero ang pinakaalam lang natin, malapit na. It is nearer than the day we first believed. Kung ikaw ay nanampalataya ng 10 years ago, 10 years nearer na yung pagbabalik ni Christ. Parang ito yung sinasabi dito. So nakita natin yung certainty ng muling pabalik ni Kristo. Yung Christ na, yung first coming ni Kristo sa Old Testament, pinrophesy yan ay nangyari. Ibig sabihin, yung pangako na babalik muli si Kristo sa second coming niya, ito rin ay sigurado na mangyayari. Dahil yung pagbabalik ni Christ, this must fuel Christians in Christ-likeness. Yung pagbabalik ni Kristo, ito yung magsisipa sa church para manalig sa pananampalataya, sa katotohanan at tumindig sa katotohanan kahit pa sa kamatayan. Dahil alam natin, we belong to Christ in life and in death. So this means to say, God is expecting that His people will be actively living in Christ-likeness while waiting sa pagdating ni Christ. Hindi lang dapat tayo mag-expect. Ang unang nag-expect ay yung designer ng new creation. At ito ang Diyos. Dahil tayo ay niredeemed, expected, kasama sa blueprint na tayo ay mananalig at mananampalatayang mamumuhay dito sa mundo. So nakita natin may dalawang contrast sa verse 11, yung pagiging asleep at awake. Asleep, slothfulness, inactiveness, at yung inactiveness sa holiness at yung kanilang procrastination, no? Yung awakeness naman ay yung active in holiness. So sa verse 12, may dalawang iko-contrast naman dito si Apostol Pablo, mga kapatid. Ito naman ang sinasabi sa verse 12, the night is far gone, the day is at hand. So night at day. So let us cast off the works of the darkness and put on the armor of light. Yung night, dito, ito ay ibig sabihin ng night dito ni Pablo ay yung present evil age. At ito yung fallen world natin ngayon. Though araw ngayon, night ito sa paningin ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, fallen world na to, corrupt itong mundo na ito. At darating na yung araw, yung day, yung final day, ito yung second coming ni Christ. Na doon sa state at panahon na yon, puro liwanag na, wala ng kasalanan, wala ng pighati, wala ng pagdurusa. So nasaan tayo ngayon? Yes, the kingdom of God of Christ is inaugurated sa cross, pero still, nandito pa rin tayo sa day dahil fallen at corrupt pa rin itong world na ito. Okay? So hinihintay natin yung dawning at malapit na. Kumbaga, malapit na. Bukang liwayway ba ang tawag doon? Natatanaw na natin. Sobrang lapit na yung pagdating. At kung paano tayo, di ba, hindi naman tayo natulog ng gabi, pag gising natin, gabi pa rin. Very sure tayo na mag-uumaga. So, ibig sabihin, yung pagdating ni Christ, very sure. At ang pagdating ni Christ, very quick. Malapit na. So, ito yung sinasabi ni Paul na kailangan nating maunawaan. We must cast off the works of darkness and put on the armor of light. Ano yung works of darkness? Ito yung katulad sa mundo. Walang pakialam sa Diyos. Sinusunod lang ang sarili at namumuhay sa kasalanan. Kaya panawagan ni Paul sa Christians, huwag silang mamuhay sa gantong paraan na katulad ng mundo.
Romans 12:2, do not conform to this world. Ang sinasabi ni Pablo, dahil kayo ay nasa kaharian na ni Kristo at kahit pa kayo ay nasa mundo, huwag kayong mamuhay ng ayon sa mundo. Paano? Isuot nyo ang armor of light. So nakita natin ang negative at positive statement. Hindi lang tayo kailangan lumaban sa kasalanan, kumitil ng kasalanan, pero isuot natin yung armor of light. Pag sinabing armor of light, ito yung pagpapakita ng readiness at the same time protection. Di ba pag sa mga sundalo, pag sila ay walang armor o suit o kung ano man yung suot nila, sila ay parang wala sa battle. Sila ay parang nasa pahinga. Sila ay nasa pagtulog o kung ano man. Pero pag sinuot na nila yon, ready na sila to battle, meron na silang protection. So sa atin naman ngayon, wag na nating tanggalin ang protection dahil malapit na. Maghuhubad pa ba tayo ng armor natin kung alam natin paalas 6 na? Kung naka-uniform ka, maghuhubad ka pa ba kung paalas 6 na? Kung umaga na, nakikita mo na magliliwanag na ang langit? Hindi. Maghihintay ka na, suot-suot yung uniform mo. So makikita natin yung imagery na ginagamit ni Pablo dito. Isang Kristiyano na parang isang sundalo. Hindi pwedeng tutulog-tulog. Hindi pwedeng hindi alerto. Hindi pwedeng inactive. Hindi pwedeng hindi gumagawa or hindi pwedeng gumagawa ng mga ginagawa ng kalaban. Anong ginagawa ng sundalo? Magprotekta, mag-save ng buhay. Ang kalaban, pumatay, kumitil, manira. So, ang sundalo hindi pwedeng ganun. Hindi pwede nilang gawin kung ano yung ginagawa ng kaaway nila. At kung makikita natin ang sundalo, ay laging prepared at protected ng armor. So, when Paul say, put on the armor of light, this does not mean na parang may mystical armor tayo. Na untouchable na tayo dito sa mundo or sa sin at corruption na hindi na tayo magkakaroon ng mga afflictions dito. Hindi po ganon. Ang sinasabi lang ng armor of light dito ay equivalent po ito sa whole armor of God sa sinasabi sa Ephesians 6:13-18. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the word of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplications for all the saints. So we must put on yung complete set ng armor of God. Hindi pwedeng may kulang na isa. Hindi pwedeng yung may paborito ka lang na isa. Hindi pwedeng may kulang tayo kasi pwede tayong tama ng fiery darts ni Satan. And as long as suot natin ito, we are protected sa kalaban at sa kasalanan. As long as suot natin ito, alert tayo sa pagtitiis kahit pa sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay. And as long as suot natin ito, we can defend and encourage our brethren na lumaban at magpatuloy. Imagine pag ikaw ay full battle gear at may sugatan na isang kapatid. Di ba, kaya mo siyang tulungan. Mas able ka na magprotekta sa kanya dahil ikaw ay kompleto sa shield. Unlike na wala kang armor, pupunta ka doon, wala kang magagawa na tulong sa kanya. Kaya nga, we must put on the armor of God. Hindi lang para sa ating sarili, pero para sa mga sugatan natin, kapatid na sundalo.
Sa mga katuwid, when we put on the whole armor of God, we put on Christ. Hindi lang basta isusuot yung character niya, pero siya mismo ang isusuot natin. Kaya nga yung laban natin na ito, again, hindi mo laban yan. It is God's. Laban yan ng Diyos. Naalala niyo sa Exodus? Hindi yun laban between Israel and Egypt. Yun ay laban between God and Egypt. Kaya ang punto, believers are called to live in light of the coming age, not this passing evil age. Believers are called to live in light of the coming age, not this passing evil age. As Christians, as the church, we should not live in this age. Because the Bible says, this age is evil. We can say na hindi natin pwedeng i-delay or i-procrastinate ang kabanalan. Kung alam natin na evil ang panahon ngayon, hindi natin pwedeng i-postpone ang pamumuhay sa kabanalan. Hindi natin pwede na i-defy ang kanyang utos. Hindi natin pwedeng aksayahin ang oras natin. Kaya nga sabi sa Ephesians 5:15-16, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Ano ibig sabihin? Kung hindi natin gagamitin ang panahon ngayon sa pamumuhay sa kabanalan at wala tayong sense na urgency na mamuhay para sa Diyos, wala tayong mapapala sa buhay na to. Wala tayong mag-gain sa buhay na ito. Kung hindi natin i-grab yung every opportunity para gamitin ang buhay natin to glorify God, we are living foolishly. We are living katulad ng mga taong nasa nighttime. Or worse, we are still in the darkness. Dahil kung nakita natin yung kagandahan ng glory ng gospel, kung naunawaan natin kung gaano tayo makasalanan at ngayon ay nailipat tayo sa liwanag, ito ay naturally magmamanifest sa buhay natin. And we will do this in urgency. Diba? Pag nalaman natin ang salvation, anong una na gagawin natin? Di ba, nagsisisi tayo? Pag nagsisi tayo, nanampalataya tayo sa gospel, ihahayag natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Dahil anytime, alam natin darating na yung umaga. Alam natin pakiramdam na nagmamadali sa umaga dahil ala na. Di ba? Alam niyo po yung ganong litanya, alas 4 pa lang, pagtingin niya ng oras, alas 4 pa lang, naku, tanghali na. Di ba? Technically, hindi naman tanghali eh. Pero, alam natin yung pagmamadali. So, sa atin, anong peksya na? Tanghali na. No? So, para sinasabi, anytime, darating na si Christ. At ito na yung panahon natin para mas lalo tayong mamuhay kay Kristo sa pagsunod. Urgent ito dahil urgent ang pagkitil natin sa kasalanan. Dahil the more we do not procrastinate, or the more we procrastinate in holiness, the more na marami tayong hindi nakakitil na kasalanan. Pero the more we do not delay yung holiness, the more na marami tayong mamomortify na kasalanan. At the more na mas makikita natin ang glory ni Kristo, and the more na mag-glorify natin ang Diyos sa ating buhay. Salamat po. So, ang challenge, be vigilant at all times in aligning your life with Christ. Be vigilant at all times in aligning your life with Christ. Kaya we must wear the whole armor of God. O ang suot ba natin, yung armor ni Saul?
Ano bang ginagawa ni Saul? Conceited siya, prideful siya. Hindi siya nakinig sa salita ng Diyos na bawal yon. Ang ginawa niya, sinunod niya kung ano ang mabuti sa kanyang mga mata, kung ano ang maganda sa kanyang mga mata. And ayaw natin ang armor ni Saul. Ang gusto natin yung armor ng Diyos na humbly nag-o-obey sa Kanya to glorify His name. Ang kumpiyansa natin hindi sa armor or sa sarili, katulad ni Saul. Pero ang kumpiyansa natin ay yung kung sino ang nasa sa atin at ito si Kristo. Ang problema, we love to press the snooze. Pag nag-a-alarm tayo, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Lagi nating sinasabi, saglit na lang, mamaya na lang, saka na muna ako susunod. Susunod na lang ako, susunod na lang ako iibig sa kaaway ko. Ay, saka ko na siya papatawarin. Ay, susunod, saka ko na lang to imomortify yung kasalanan kong ito. Saka na ako magsiserve. Saka na ako makikinig ng salita ng Diyos. Saglit muna, hindi pa ako ready. Mahilig tayo sa snooze. Ano pinapatay ng katotohanan na ito sa atin ngayon? Yung slothfulness, yung procrastination, yung pag-delay ng ating lakad kay Kristo. Huwag tayong mamuhay na as if ignorant tayo sa pagkakatawag natin. At ignorant tayo kung ano na ang panahon ngayon. Huwag tayong ignorant na hindi natin alam na nakaset apart tayo sa mundo, and yet namumuhay pa rin tayo ng ayon sa mundo. Ipapagpaliban pa ba natin yung napakalapit na completion? Parating na completion ng salvation? Di ba nga dapat mas nag-aaral tayo ng salita ngayon? Lagyan natin ng date, kunyari lang, pero syempre hindi ito. Hypothetically, next week, darating si Christ. Anong gagawin natin? Mas lalo ba tayo magpe-pray? Baka puno ang church. Pero sinabi dito, malapit na. Yun lang ang clue niya. Kung malapit na, ibig sabihin, sure yun, mas lalo tayong dapat maghukay ng mga katotohanan kung sino si Kristo. Di ba dapat mas lalo tayong mag-engage sa means of grace ngayon? Mas mag-utilize sa mga fellowship. Di ba dapat mas nagmamahalan tayo? Kaysa nagsasayang tayo ng oras sa kakahanap ng fault ng kapatid, ng fault ng church. Nagsasayang tayo ng oras sa kakaiwas sa kapatid. Nagsasayang tayo ng oras na nag-overthink sa kapatid na puro kuro-kuro lang naman na walang basihan. Nagsasayang tayo ng oras na maging stagnant at hindi mamunga ng pag-ibig natin with forbearance. Church, palapit na ng palapit ang day of consummation. Palapit na ng palapit ang second coming ni Kristo. So we must utilize our time in advancing His kingdom. We must utilize our time in building up the church. We must utilize our time in glorifying our triune God. Hindi yung pagsasayang ng oras. Let us all not waste the precious time given to us by God to live out His precious salvation that is purchased by His precious blood on the cross. Pangalawang katotohanan, the discipline of walking in our salvation. Ang disiplina sa paglalakad sa ating kaligtasan. So, in-establish natin yung urgency ng pag-workout natin ng ating kaligtasan. Ito naman, pinapakita rito kung ano yung behavior, anong klaseng posture ang puso natin or ang ating pamumuhay bilang kabilang sa kaharian niya.
Okay? So, kanina sa point 1, nabanggit doon yung contrast ng day and night. Ang night doon ay hindi lang basta tinatamad tayo o idle tayo sa Diyos, hindi lang ganon. Pero makikita natin dito yung day or yung night time, ano ba yung gawain sa night time. Mas papaliwanagan pa tayo ni Pablo yung contrast ng day and night. So, ang daytime, again, yun yung actively na holiness, actively na pinapamuhay mo si Kristo. Ang meaning doon, pag day, transparent ka sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano. May integridad ka sa iyong pamumuhay. Yun yung daytime na sinasabi.